Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo sa ating mga ka-59 at mga kennel hunters at ating mga bodyguards. Gusto ko lang pong bigay ng reactions tungkol sa isang napanood ko about sa Senate hearing kung saan ang isang bodyguard ay nagdadala ng baril. Pero bago natin mabigay ng comments, ay panoorin po muna natin ito. Yung ating kapulisan para sitahin, para sinasabi nga ni Senator Bato, private armed groups na yan. Ang dami-daming bodyguards, pag nagja-jogging, halos malaglag na yung mga baril, nakikita po ng mga civilian, and then may mga long firearms, doon dapat ma-alarma na kayo. Bakit ang daming bodyguard? Di ba? Mas lalo nga nagkakaroon ng threat yan. Not only threat doon sa kung sino man pinag-aano nila, pinaghandaan, threat sa komunidad. Paano kung naging trigger happy yung mga bodyguards? Yung mga bodyguards ba, did they train to be VIP bodyguards? Dumama sila sa PSPG? There were no records of training, sir, of their bodyguard. Yun nga, so doon pa lamang, gagawa na kayo ng threat assessment against the bodyguards. Na ang dami nila at may mga baril sila, wala man na silang training sa PSPG or sa any security agency for that matter. Kasi I would understand kung sila ay galing sa isang security agency, hinire sila as security because these people are trained. Kung sila hire sa gilid-gilid lang, they shouldn't be carrying guns and dapat kinukumplanta sila, especially doon sa jogging areas. Sabi ko nga, paano kung naging trigger happy na mga ito, nagpaputok na maril, konting kalabit lang, siga ka, ba't mo ako tinititigan o kinalabit na maril? So, yun po ang nakaalarma, General. Hindi lang sa ganun, Senator Tulfo. Kundi, it happens na nagja-jogging ka rin doon sa plaza na yon. Nalaglag yung baril ng isang bodyguard na walang training, Pumutok. loaded, naka-open hammer, pumutok, tinamaan ka ngayon. Ay nako, I'm reminding the whole PNP. Dapat ganun ang action ninyo. Huwag kayo magpabaya. Dahil nga, pag magpabaya kayo, yun na. Magkakaroon na ng krimen afterwards. Sir, pabubulahan ko lang po yung pagja-jogging sa parke. Wala pong nagja-jogging na bodyguard, sir. Walang nagja-jogging. Wala po. So wala daw. Well, Mr. Alameda, Sir, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Tanungin kita, Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon. Nagdadala ka na baril. Wala po, hindi. Di, pag nag-duty ka, baril. That's illegal. That's illegal. Hindi ka pwede magdala ng baril. Lisisyado yun. Lisisyado yun sa pangalan ni sa'yo. Pero po, Your Honor, ala pong nagja-jogging na Hindi nga sa jogging. Wala na tayo sa jogging dito. Dito tayo sa pagdadala mo ng armas. Hipe, take note. Yes, sir. Itong mga bodyguard na ito, pag may dadalang armas, aristuhin mo ha? Yes, sir. Ha? Yes, Hindi sir. po pwede yung... Senate hearing na yon kung saan yung isang bodyguard na may dalang baril na nakapangalan sa isang VIP, no? Hindi yung bodyguard sa kanya mismo, no? At meron naman daw PTC yon. So, mga kapatid, sa aking pagkakaintindi, dalawa lamang ang pwedeng magbigay ng bodyguard. Una, ang ating kapulisan na under ng PSPG, yung Police Security Protection Group, dahil sila yung kanilang functions is to provide protections sa mga VIP, no? Yan, sila po yung mga PNP personnel lang na pwedeng magbigay ng protections o as bodyguards ng isang VIP. Pangalawa, ito po yung mga bodyguards talaga, yung under ng Protective and Detective Agency. Sila po yung allowed by law. It was clearly stated under Republic Act 11917 na pwede silang mag-duty as bodyguards sa mga VIP. Provided na sila ay under ng agency at baril po ng agency ang kanilang gagamitin. At kung sa pagkakaunawa ko ay dapat may mga requirements po yon. Dahil ang mga bodyguards naman po ng mga ito ay well-trained. Ibig sabihin, may license. Bago magkaroon ng license, ay kailangan po nilang magkaroon ng training kung paano yung pagbabodyguards. No?
So, ibig sabihin, pag under ng agency, dapat po yung bodyguards na duty sa isang VIP ay meron din pala tatawag na authority to deploy at special duty detail order na ini-issue po ng ating PNP. Yun po yung policy. So, prior to that, siyempre may mga requirements pa na iba. Pero importante doon ay yung authority to deploy at special duty detail order. Ibig sabihin, yung taong bibigyan ng bodyguards ay cleared din po siya. Manghingi siya ng request at may mga national police clearance na may pakita at may kontrata. And yung bodyguards din ay merong clearance din. May clearance sarili niya at meron siyang license as a protection agent. Yun po ang aking alam na pwede lamang na maging bodyguard. So kung bodyguard siya, ay hindi rin po basta pwedeng i-display yung baril kung saan-saan. Dahil ito nga ay ginagamit lamang to protect our VIP. Hindi para ipakita kung saan-saan. Yan po ang aking konting reactions bagay sa bagay na to. Sa mga ka-5'9", o lalo na sa ating mga bodyguards or sino man dyan na pwedeng magbigay ng reactions, please sa pag-comment nyo, ilagay po natin sa inyong lugar natin at pag-usapan natin maigi para mas ma-develop pa natin ito. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ka-5'9".